The motion is carried. Lusot na sa Committee on Appropriations ng Kamara ang panukalang budget ng Office of the President o OP para sa 2026 na 27.3 billion pesos. Hindi na binusisi ng komite ang panukalang budget matapos i-terminate o itigil ang budget proceedings pagkatapos lang ng mahigit 30 minuto, alinsunod daw sa tradisyon ng parliamentary courtesy. Pero sa gitna ng pagdinig, naungkat ang mga naging pahayag nitong weekend ni Executive Secretary Lucas Bersamin na kumatawan sa Office of the President sa budget hearing. Sabi kasi ni Bersamin, mariing tumututol ang gabinete sa umano'y tangkang paninisi sa kanila ng House of Representatives sa mga isyu ng korupsyon at mga pagkukulang. Sabi ni Bersamin, clean your house first. Hindi tinukoy ni Bersamin kung sino miyembro ng Kamara ang pinatutungkulan niya. Pero bago nito ay sinabi ni Deputy Speaker Representative Ronaldo Puno na nagdesisyon siya at ilang party leader na irekomendang ibalik ang 2026 national budget sa DBM. Nandito na siya ngayon, kaya gusto nating tanungin siya. Thank you for raising this up. It's the elephant in the room. We would like to emphasize today that that statement was more to stress our institutional separation from the House of Representatives, some of whose members, and I hope it is not the majority, have expressed some made some statements that we in the cabinet considered to be against institutional separation of powers. There is nothing intended that is malicious or to malign the House of Representatives. Pagkatapos ng pagdinig, nakipagpulong si Bersamin kay House Speaker Martin Romualdez at ilang House leaders. Sa isang pahayag, sinabi ni Romualdez na humihingi siya ng pangunawa kung nagdulot ng discomfort o hindi magandang pakiramdam ang mga pagdinig na ginawa sa Kamara. Hindi raw nila trabaho na manisi, bagkus ay siguruhin na bawat piso sa budget ay bukas sa lahat at para sa mga tao. Aminado si Romualdez na may mga issue raw na dapat nilang sagutin at sisimulan daw nila ito sa pamamagitan ng pag-aayos sa House of Representatives. Wala raw exempted, lahat kasama. Hindi raw ito clash o banggaan ng mga institusyon, kung hindi partnership sa serbisyo at accountability. Sabi pa ni House Speaker Martin Romualdez, patuloy daw na nakikiisa ang Kamara sa Pangulo at kanyang gabinete para maipanumbalik ang tiwala at siguruhin na ang ipapasang budget ay mapagkakatiwalaan at katanggap-tanggap. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras.